Magandang araw po. Pagbabalik tayo sa ating tinatalakay tungkol sa kaharian ng Diyos at ito na po ang pang-apat sa ating mga tinatawag na introductory lessons sa mga utos ng Panginoong Kristo at ito naman ang pangalawa sa mga aspeto ng kaharian ng Diyos. Ang pag-uusapan natin sa pagkakataong ito ay ang nasasakupan ng kaharian ng Diyos. Ang nasasakupan ng kaharian ng Diyos. Basahin ko po sa inyo ang unang Samuel, ika-16 na kabanata, talatang 7. 1 Samuel 16:7. Ganito po ang sabi. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao, panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Ang aking binasa sa inyo ay tungkol sa utos ng Diyos kay Samuel na kailangan ng palitan si Saul. Ito ay mula sa mga anak ni Jesse na kung saan ay kabilang si David. Sila po ay maraming mga lalaki, bawat isa ay ipininisinta ni Jesse kay Samuel at si Samuel ay naiengganyo na yung mga nauna kay David ay kanyang buhusan ng langis bilang tanda ng pagpili ng Diyos. At ito ang sinabi ng Panginoon sa kanya because he has been attracted with the outward appearance of these men hanggang sa matapos ang ika-6. At tinanong ni Samuel si Jesse kung meron pa nga ba, at yan yung panahon na ipinatawag si David na sa panahong yan ay bata pa, ngunit siya ang pinili ng Diyos bilang kapalit ni Saul. At kung titingnan natin, ay meron pong basihan ang Diyos sa pagpili kay David. At ano sinabi rito? Hindi ko tinitingnan ng tao sa kanyang panlabas na anyo, kundi ang tinitingnan ko ay ang puso. So makikita natin na ang basihan ng Diyos sa pagpili sa kanyang mga kakasangkapanin sa kinabukasan o future ay yung may nakikita ang Diyos sa kanilang mga puso. It is not a baseless choice na katulad ng sinasabi ng marami, at ito ay isang patunay na ang Diyos ay kailangang may makita sa isang tao upang maging kasangkapan niya sa kanyang mga plano. Subalit kaugnay dito sa ating pag-uusapan ay makikita natin na mahalaga sa Diyos ang puso. At kung maalala ninyo yung ilang beses ko na rin ginamit sa atin sa Lucas 17:21 na sinabi, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nanalig sa Kanya. Bago tayo pumalaot sa pag-aaral na ito, ay nais kong ipagkaloob sa inyo ang katanungan na inyong pag-uusapan. Patuloy kayong magpahayag ng inyong mga sariling pananaw tungkol sa katanungang ito, at ito po siya. Ano ang mga palatandaan sa buhay mo na katibayan na si Jesus na ang hari sa puso mo? Ulitin ko po, ano ang mga palatandaan sa buhay mo ang katibayan na si Jesus na nga ang naghahari sa puso mo? Sige po, magbabalik tayo mamaya. Nawa po ay nag-e-enjoy kayo sa pagkakataon na kayo ay nag-uusap-usap tungkol sa mga katanungang ibinibigay ko sa inyo. At mamaya po ay nais kong malaman ninyo na sa aking mga tatalakayin ay makikita ninyo kung tama ang inyong mga kasagutan. Kung sa bagay, ang katanungan ay personal, iyan ay upang magkaroon kayo ng pakikibahagi sa ating tinatalakay. Ang unang titingnan natin sa pagkakataong ito ay ang puso na hindi nasasakop ng Diyos. Ang ibig ko sabihin diyan ay yung natural na kalalagayan ng puso ng tao na hindi pa naghahari ang Panginoong Hesus sa kanyang puso. So ganito po ang sabi ng Jeremias 17:9. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad
wala ng lunas ang kanyang kabulukan. So ipinapakita po ng Diyos dito kay Propeta Jeremias ang uri ng puso ng tao na natural. Ito po yung hindi na born again. Ito yung puso na hindi pinaghahari si Jesus. Ito yung puso na walang kaugnayan sa Diyos. Ano ang sinabi niya? Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya. So diyan ay makikita natin na ang puso ng tao na hindi pinaghaharian ng Panginoon ay mandaraya. Ibig sabihin niya ay mapanlinlang na maaring iba ang kanyang ipinapakita sa tunay na saloobin. At siyempre, marahil ay kasama na diyan yung mga practical na nakikita natin na ginagawa ng tao na pandaraya. Kung pansinin po natin ang ating kapanahunan, ay makikita natin talaga na ang mundong ito ay talagang punong-puno ng mga pandaraya. Kapag ako ay namamalengke, ay tinitignan ko ang mga timbangan ng mga nagbebenta at doon ay makikita mo na meron talaga silang ginagawang pandaraya. Nakalihis na po yung kamay ng kanilang timbangan at ang mahirap pa ay ayaw nilang iayos. Yun ang problemang malaki sa bagay na yan. At sinabi pa rito sa ating binasa mula sa aklat ni Jeremias at walang katulad, wala ng lunas. Ang ibig sabihin ng wala ng lunas ay walang lunas mula sa tao. Siyempre pagdating sa Diyos, ang Diyos na may gawa ng tao at makapangyarihan na maaari niyang baguhin ang isip at puso ng tao, ang siyang tanging solusyon sa pusong ito na mandaraya. Ang ating pangalawa ay makikita sa Marcos 7:6. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito ay sa bibig at hindi sa puso bumubukal. So ano ang uri ng puso na nakikita natin dito? Mapagkunwari. At kung titingnan natin, ang sinasabi ng Panginoon ay tungkol sa mga relihiyosong tao na meron silang mga sinasabi na magaganda tungkol sa Diyos, tungkol sa Panginoong Jesucristo, pero ang kanilang puso ay punong-puno ng kabulukan. Iba ang kanilang sinasabi sa laman ng kanilang mga puso, kung kaya't yan ay isang karumaldumal at kinamumuhian ng Diyos. Makikita natin na grabe pala ang puso ng tao na hindi pinaghaharian ng Diyos. At yan ay sigurado kong napapansin ninyo sa mundong ito. Ang daming tao rito, pero higit sa lahat ang nakakalungkot ay kapag tayo ay nagsisimba at nagbabasa ng Biblia at meron tayong relihiyon at pagkatapos ganito ang mga makikita sa atin, hindi lingid sa Diyos ang puso ng tao katulad ng sinabi niya kay Samuel, ako ay nakatingin sa puso ng tao. At maalala ko yung sinabi ng Biblia na darating ang panahon na lahat ng motibo ng puso ng tao ay ilalantad ng Diyos. Ito ang mahirap sapagkat walang makakapag-correct sa tagong bagay. Ang lantad na bagay ay maaring maliwanagan, maaring masinagan ng liwanag, subalit ang mga tagong bagay ay mananatiling lihim at ang nakakatakot diyan ay yung panahon ng paghatol na kung saan ay ilalantad ng Diyos yung mga bagay na hindi na i-correct sa tao. Kaya ingatan natin ang ating mga puso. Ang salita ng Diyos, ang salaminan natin dito, iyan ang tanging salaminan natin. Kaya kapag ang tao ay hindi nagbabasa ng Biblia, kailanman ay hindi niya maisasalamin ang kanyang puso. Gayon din naman kung nagbabasa siya pero hindi niya ito inaayos, wala ring katuturan ang kanyang pagbabasa o kaya maging ang kanyang pakikinig ng salita ng Diyos. Ang pangatlong uri ng puso ay nais kong ipakita sa inyo sa Marcos 7 pa rin, talatang 21 hanggang 23. Ganito ang mababasa. Sapagkat sa loob ng puso ng tao nagmumula ang kasasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnanakaw, pumatay, mangangalunya,
mag-iimbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagyayabang, at kahangalan. Tingnan po ninyo ang laman ng puso ng tao na hindi po nabago ng Diyos. Grabe. Yan pala ang sinabi ni Jeremias na punong-puno ng kabulukan at wala ng lunas mula sa tao. Hindi talaga malunasan ito. Sa dami ng ipinapakita rito na kasamaan ng puso ng tao, nandiyan lahat. Kalaunan ay makikita nyo ang isang katotohanan na sa New Covenant, ang sikretong buhay ng tao ang mahalaga sa Diyos. Hindi na yung mga ipinapakita ng tao sa panlabas, kundi ang sikreto ng puso ng tao ang mahalaga sa Diyos. Tandaan po ninyo ang sinasabi kong yan, baka maipapaliwanag ko yan sa mga panahon na ipinapakita ko sa inyo ang mga batas ni Kristo. Sa sinabing ito ng Panginoon ay talagang nakakalula ang kalalagayan ng sama ng puso na hindi pinaghaharian ni Kristo. Ang ganda pong tanungin sa atin, hahayaan ba natin na ganito ang makikita ng Diyos sa atin? Sinabi ko yan sapagkat maaaring ang nakikita ng tao sa atin na iiba, subalit ang Diyos ang siya lamang nakakakita sa kondisyon ng ating mga puso. At maging tayo mga kapatid ay maaari nating daya-dayain ang ating mga sarili na wala tayo niyan, itatanggi natin, subalit hindi yan makakaligtas sa Diyos na may lalang sa atin. Nais kong ipaalala sa inyo ang mga ilan sa sinabi ng Panginoon na may kaugnayan sa puso. Katulad ng sabihin niya, narinig ninyo nung una, huwag kayong papatay. Yan po yung batas sa luma. At pagkatapos ay sinabi ng Panginoon, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, sino mang may galit sa kanyang puso laban sa kanyang kapatid ay pumapatay na. So tingnan nyo sa Diyos na sa kanyang bagong pakikipagtipan sa tao ay hindi na katulad sa luma, ang pagpatay sa bago ay may galit ka lang doon sa iyong puso na hindi ka nagpapatawad, pumapatay ka na. Maaaring ang pinapatay mo ay yung tao na kinaiinisan mo, pero higit sa lahat ay namamatay ang iyong relasyon sa Diyos dahil sa masama na nasa puso ng tao. Pangalawa ay yung sinabi ng Panginoon, narinig ninyo nung una, huwag kayong mga lunya. Yan po ay sa lumang tipan. Subalit sinasabi ko sa inyo ngayon, sino mang may mahalay na pagnanasa sa isang babae na nangangalunya na sa kanyang puso, sa babaeng yon. So diyan ay makikita natin na napakahalaga para sa Diyos ang laman ng ating puso at kinakailangan ito ay isuko natin sa Panginoon upang kanyang mabago. Mamaya ay makikita natin ang mga katotohanan ito kapag pinag-usapan natin yung ating ikalawang punto. Ganito naman ang sinasabi ng Hebreo 3:7 at 8. Kaya tulad ng sinasabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay naririnig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso tulad ng paghihimagsik ng inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. Yan ay sinasabi ng Diyos sa mga Hudyo na kung saan ay pinapaalala ang ginawa ng kanilang mga magulang doon sa ilang. Kung alam lamang natin na yung dapat nilang lakbayin sa 3 araw ay naging 40 years dahil sa kanilang katigasan ng mga puso. At ang katigasan ng kanilang mga puso ay hindi sila sumusunod sa Diyos. Tingnan po ninyo, ang palatandaan na matigas ang puso ng tao ay hindi siya sumusunod sa Diyos. At yan ang isang uri ng puso ng tao. Matigas, ayaw sumunod sa Diyos. Dito naman tayo sa Juan 5:41-42. I do not accept glory from human beings, but I know you. I know that you do not have the love of God in your hearts. Ano po ang ibig sabihin nito? Nais kong ipabatid sa inyo ang pinakabuod nito, yung tinatawag na konteksto, na sa sinasabi ng Panginoon, ang kanyang kausap ay ang mga relihiyoso. Ano ang ginagawa ng mga relihiyosong ito? Ang ginagawa nila ay gusto nilang mag-ani ng papuri
parangal mula sa tao. At diyan sinabi ng Panginoon, yung bagay na ito na wala silang totoong pag-ibig sa kanilang puso sa Diyos, yan ay dahil ang mahal nila ay ang kanilang mga sarili. At tandaan ninyo ang katotohanan ito. Ang Diyos lang ang karapat-dapat sa parangal. Subalit ang tao ay mahilig niyan. Nais niya na parangalan siya. Ganyan si Satanas, ganyan ang nais ni Adan at ni Eva na maitaas, madagdagan pa ang ibinigay ng Diyos sa kanila. Naghangad pa sila ng higit doon dahil mahal nila ang kanilang mga sarili. Yan ang tawag diyan ay self-centered at yan ang kasalanan ni Satanas at ng unang mga tao na si Adan at Eva. Self-centered sila. Kung tayo ay masyadong nakasentro sa ating sarili, yan ay paghahangad ng papuri, parangal sa atin lahat. Ang ugat niyan ay pride. Pero ang hatol ng Panginoon sa bagay na yan ay wala kayong pag-ibig sa Diyos. Ang sarili ninyo ang mahal nyo, hindi nyo ibinibigay ang karangalan sa Diyos dahil mahal ninyo ang inyong mga sarili. At alam ba ninyo, kahit sa gawain ay maaring may patago na pagkuha ng mga parangal, kaya yung iba ay minsan hindi makapagsalita at makapagturo ng katotohanan ay sapagkat natatakot sila na sila ay kagalitan ng mga tagapakinig nila. Ang tinutukoy ko dyan ay mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Punta tayo sa ating pang-anim. Ganito naman ang sabi ng Mateo 6:24. No one can serve two masters, either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot love both God and money. Tingnan niyo ito mga kapatid. Una, malinaw sa mga sinabi ng Panginoon na ang tao ay hindi niya maaaring pagsabayin ang pag-ibig sa Diyos at sa pera. Naniniwala ako na hindi mo pwedeng gawin ang bagay na yan. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal ko ang Diyos, pero lagi kang naghahangad ng pera o ng kayamanan ng mundong ito. Sa Panginoon, sabi niya, hindi, you cannot love both God and money. Ang ipinagtataka ko ay sa ating kapanahunan na maraming mga ngaral na ang kanilang ipinapangaral ay tungkol sa pagpapayaman o sa ibibigay ng Diyos na kayamanan. Ang Diyos sa hindi po ganon. Ang nais ng Diyos, kung nais natin sa Kanya, ay ipagkatiwala natin ang mga pangangailangan. Hindi nagkulang ang Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness, then all these things shall be added unto you. Yan ang itunuro ng Panginoon. Nangangahulugan yan na hindi dapat mahalin ng mga mangangaral ang pera dahil hindi nila mapaglilingkuran ng Diyos. Kaya kung makakapakinig kayo ng mga mangangaral ng salita ng Diyos na ang kanilang mga pangako ay tungkol sa pera at ipinagyayabang kanilang mga asset, tingnan po ninyo yung mga mangangaral na ang dami nilang sasakyan, ang gagara ng kanilang mga bahay at kung ano-anong meron pa sila na hindi galing sa kanilang mga personal na pinagtatrabahuhan. Magdalawang isip kayo sa mga ganyan. Delikado po yan. Hindi ko sinasabing hindi tayo maaaring yumaman dito. Ang sinasabi ko rito ay tungkol sa mga mangangaral na kailangan nilang mangaral tungkol sa pagpapayaman dahil mahirap naman na kalabanin ang sinabi ng Panginoon, you cannot love both God and money. At alam natin na kalaunan ay sinabi ng Panginoon, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Ibig sabihin, kung ang kayamanan mo ay sa mundong ito, naroon ang iyong puso. At yan ang isang bagay na nakakatakot diyan. Punta tayo sa ating pampito. Sa Juan 8:47. Sinabi ng Panginoon, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos, subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. So ang puso ng tao na hindi pinaghaharian ng Diyos ay bingiyan sa salita ng Diyos. Maaaring iyan ay nakikinig, pero ang totoo, ang kanyang isipan ay malayo. Bingi siya sa mga katotohanan kanyang napapakinggan, hindi siya tumatanggap ng salita ng Diyos.
Punta pa tayo dito sa isa, sa Mateo 13:15. For this people's heart has become callous. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they will see with their eyes, hear with their ears, understand in their hearts, and turn, and I would heal them. Ito pala ay kasamang talata nung pampito natin na makikita natin na matigas ang puso ng tao sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang ipapanukat sa uri ng puso ng tao. Titingnan natin yan mamaya. Pero dito ay malinaw na nakikita natin na matigas ang puso ng tao laban sa salita ng Diyos na hindi pinaghaharian ng Panginoon. So, isa pa diyan ay ang puso na hindi pinaghaharian ng Diyos. Siyempre, hindi sumasampalataya, hindi nagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala siya sa kanyang sariling kakayanan. At yan ay nakakatakot sapagkat sigurado ko na darating sa punto na mauubos ang ating lakas at pamamaraan, ang ating kakayanan. At ang katotohanan dyan ay kaya makikita natin na maraming mga tumatanda ay sinisikap ng maghanap sa Diyos sapagkat nakita nila ang bunga ng pagtitiwala sa kanilang sarili at hindi sa Diyos. So ano naman ang uri ng pamumuhay ang makikita natin sa mga taong tunay na nagpapasakop sa Diyos o sinasakop ng Diyos ang kanilang mga puso? Muli kong sabihin na madali kasing angkinin na pinaghaharian ng Diyos ang ating mga puso. Iyan ang katotohanan sa mundong ito sapagkat ang puso ay mandaraya. Kayo yung mga masalita na hindi nakikitaan ng mga gawa, ingat po kayo doon. Natural yon ng isang tao na hindi pinaghaharian ng Panginoon ang kanyang puso. Sa ating pangalawang punto, ay kung titignan ninyo, babaligtarin lamang ninyo yung mga naunang punto na ibinigay ko sa inyo na nagpapakita ng puso na hindi sinasakop ng Diyos o hindi nasakop ng Diyos. Baligtarin lamang ninyo yon ay makikita nyo na kung ano naman ang puso na pinaghaharian ng Diyos. Pero nais kong basahin sa inyo ang Ezekiel, Kabanata 36, talatang 26 hanggang 27. Ganito ang pangako ng Diyos sa kanyang salita. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you the heart of stone and give you a new heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Ito po ay pangako ng Diyos sa Israel at ako'y naniniwala na kasama ang mga hentil na pumasok sa paghahari ng Diyos. Kung titingnan ninyo rito, yung pangako ng Diyos na ilalagay niya ang kanyang espiritu sa tao ay naganap lang sa panahon ng mga apostol, na yung pangako ng Panginoon na banal na espiritu ay dumating sa mga mananampalataya doon at siya ay nanahan sa mga taong yun. Yun yung panahon ng katuparan dito. Pero kung titingnan ninyo ang sinabi ng Panginoon na kailangan munang bigyan sila ng bagong puso, puso na panahanan at pagharian ng Diyos. Kaya nga tinatawag tayong mga templo ng banal na espiritu, templo ng Diyos, sapagkat nananahan sa atin ang espiritu ng Diyos. Pero paano natin makikilala at malalaman na talagang pinananahanan ito ng espiritu ng Diyos ang taong ito? Pinaghaharian siya ng Diyos. Sabi ng Panginoon, I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Tingnan niyo po ang katotohanan ito. Ang isa sa mga tanda na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos ang tao. Ibig sabihin ay nalinis ang kanyang puso at ngayon ay ang taong yon ay pinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa Panginoon, ipinasakop niya ang kanyang puso, tinanggap niya ang paghahari ng Panginoong Jesucristo sa kanyang puso. Ang palatandaan ay siya ay masunurin sa mga batas ng Diyos. Pero dahil tayo ay nasa panahon ng New Covenant, mga batas ni Kristo, paano tayo magiging masunurin kung hindi nga natin alam? Kaya nga sabi ko
na yung mga batas ni Kristo ang mga pangunahing aralin ng mga mananampalataya at mga gagawing alagad. Yun ang pangunahing aralin. Kaya kung sa inyong mga iglesia hindi nyo napapakinggan yan, sasabihin ko sa inyo ang totoo, hinding-hindi kayo mapangunahan ng banal na Espiritu ng Diyos na gawin ang kalooban ng Diyos dahil hindi naman ninyo alam ang mga batas ng Panginoon. Ang salita ng Diyos, hindi yan automatic na dumarating kapag ipinanganak na muli ang isang tao. Ibig sabihin ay pumasok na sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Yun ay kailangang mag-aral siya, matuto siya ng mga salita ng Diyos. Ang naborn again sa tao ay ang kanyang espiritu, pero ang kanyang kaluluwa ay kailangang mabago sa mga salita ng Diyos. Ano yung kaluluwa? Ang kaluluwa ay mind, will, and emotion. Mind, will, and emotion. Ang kaisipan natin, ang utak natin ay kailangang mabago. Yan yung sabi ng Roma 12:2 na ganito, and be not conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Paano ma-renew ang kaisipan ng tao? Kung babasahin ninyo ang Colossus 3:10 ay makikita nyo dyan na nababago ang tao sa pamamagitan ng kanyang kaalaman sa salita ng Diyos. So ngayon ay makikita natin dyan na pangako ng Diyos na bibigyan niya ng bagong puso ang tao at kanyang panahanin ang kanyang espiritu sa taong yon na nagtataglay ng bagong puso, pusong laman, na ang ibig sabihin ay malambot, madaling pasunurin, hindi katulad noong mga Israelita na kailangan ay itatak ng Diyos ang kanyang mga batas sa bato at hindi sa puso ng tao. Sa New Covenant, yan ang pangako ng Diyos. Kung babasahin ninyo ang Hebreo 8:8 hanggang 12. Hebreo 8:8 hanggang 12 o hanggang 13. So ngayon diyan ay makikita na natin lahat yung mga katotohanan yon. Sasabihin ko na lamang sa inyo ang mga uri ng mga pamumuhay ng tao na nasakop ng Diyos ang kanilang mga puso. Una ay siyempre tinatanggap nila ang salita ng Diyos. Hindi yung nagagalit sila kapag mabigat, hindi yung aatras sila dahil mabigat. Nangyari po yan sa mga alagad ng Panginoon sa John chapter 6. Nang mga aral ng Panginoon ng mabigat, tinatanggihan nila. Pero dito, alam kasi ng Diyos na ang problema ng tao ay kasalanan. Kailangang malinis tayo at kailangan natin ang katotohanan at yung katotohanan ay talagang ilalantad ng mga kadiliman sa ating buhay para tayo ay mabago. Kung ang preacher ay bulero o kaya ay komedyante, marami pong ganyan, mga bulero at komedyante, hindi malalantad ang kasalanan ng tao. Mag-e-enjoy yung tao sa kanyang iglesia, pero sa mata ng Diyos ay hindi naayos ang kanyang buhay. Nakukuha ba ninyo? Sige, maghanap kayo ng mga preacher sa YouTube at tingnan nyo kung yan ba ay komedyante, yan ba ay lingkod ng Diyos, yan ba ay bulero. Idagdag pa natin yung negosyante na puro pera ang pinag-uusapan kapag kasi ay nangaral. Negosyante yon, hindi yon mangangaral ng Diyos. So ang pusong pinag-aharian ng Diyos, yan ay tumatanggap ng salita ng Diyos. Siyempre, nagpapasakop yan sa Diyos. Masunurin yan. Yan ang nakita natin doon sa sinabi sa aklat ng Ezekiel. At isang bagay pa na ang puso na pinag-aharian ng Diyos, kapag ka natuto na yan, ay unti-unti nakatuon na ang kanyang puso't kaisipan sa mga bagay sa kaharian ng Diyos. Set your minds on things above. Set your hearts on things above. Yan ang sabi ng Colossus 3:1 at 2. At sinisigurado ko na hindi magagawa yan ng isang puso na hindi pinag-aharian ng Diyos at hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Ang pagkatuon ng kanyang kaisipan at puso ay sa mundong ito at hindi doon sa mga bagay na hindi niya nakikita sapagkat siya ay walang pananampalataya. Isang bagay din na kapag ka ang puso ay pinag-aharian ng Diyos,
siya ay nag-iimpok na ng kayamanan doon sa langit. Anong ibig sabihin nun? Gumagawa siya ng kabutihan dito sa mundong ito na ang kanyang hangad ay hindi papuri at parangal ng tao sa kanyang kapaligiran, kundi nais niyang sundin ng Diyos upang pagdating ng araw, yung kanyang inimpok, yung kanyang mga ginagawang pagtulong sa mundong ito, doon siya mag-aani sa kaharian ng Diyos. Nais kong isama itong bagay na ito sa unang Pedro 3:15. Ganito ang sabi, "Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong mga puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa sa inyo." So makikita natin na yung pinag-aharian ng Diyos ang kanilang mga puso, may paggalang yan sa Panginoon. Paano'y ginagalang ang Panginoon? Hindi po yan dito sa bibig, kundi makikita sa kanilang mga gawa. Meron silang maingat na pamumuhay at kasangkapan din naman ng Diyos sa pagbabahagi ng katotohanan. Makikita natin yan sa talatang ito. Sa ating ikatlong punto ay nais kong makita natin sa banal na kasulatan na ipinapakita nito kung anong uri ng puso ng tao mayroon at ano ang paraan para makita, masalamin ng tao ang kanyang puso, ang salita ng Diyos. Kung babasahin nyo ang aklat ng Marcos 4:13 hanggang 20, hindi ko na po babasahin ito sapagkat hahaba ang ating video. Pero kung babasahin nyo yan, Marcos 4:13 hanggang 20, ay makikita nyo diyan ang isang talinghaga ng Panginoon. Yan po ang unang-unang talinghaga ng Panginoon na nakikita po sa Biblia. Ito ay tungkol sa puso ng tao. Paano malalaman ang puso ng tao? Malalaman sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So ang kwento ng Panginoon tungkol diyan ay tungkol sa maghahasik. Siya ay nag-ahasik ng binhi na sabi ng Panginoon, may nahulog sa daanan, may nahulog sa batuhan, may nahulog sa dawagan, at may nahulog sa matabang lupa. So apat na uri ng puso ang ipinapakita ng Panginoon dito kaugnay sa salita ng Diyos. Yung una ay parang daanan daw. Yung parang daanan, hindi yan tutubo ang salita ng Diyos. Walang mangyayari dyan. At ang nakikinabang ay si Satanas, inaalis niya kaagad yun. Yung ibon dyan ay larawan ni Satanas. Pagkatapos noon ay yung sa batuhan. Ano yung nasa batuhan? Pag nahasikan ng binhi ng salita ng Diyos ay tumutubo yan. At ano ang ibig sabihin yan? Yung tao ay masaya doon sa kanyang napapakinggan, pero kalaunan nawawala kaagad. Nakakalimutan niya. Kapag ka nagkakaroon ng konting aberya, wala kaagad. Hindi niya pakikinabangan. Bumabalik siya sa dati niyang pag-uugali. Nakakita na ba kayo ng mga ganyan? Na kapag ka nakikinig ay akala mo masaya, akala mo natataniman ng tutubo. Pero pagkatapos noon, balik na naman siya sa uri ng kanyang dating buhay. Yun pa rin ang kanyang pag-uugali. Ano naman yung nahulog sa dawagan? Yung binhing nahulog sa dawagan ay tumubo at unti-unti ay mamumunga na sana, kaya lang yung dawag ay tumubo rin at sinakal yung halaman na yon, yung tumubo na yon, at hindi nakapamunga, hindi pinakinabangan ng salita ng Diyos, walang papuri o karangalang na ibigay sa Diyos. Yan yung puso na tumatanggap ng salita ng Diyos, pero pag dumating ang mga pagsubok at alalahanin, nakakalimutan niya na i-apply ang salita ng Diyos. Hindi niya alam na kaya siya binigyan ng Panginoon ng pagsubok o pinahintulutan ng Diyos ng pagsubok ay para makita niya kung anong puso meron siya. Samantala, yung mga nahulog sa matabang lupa ay katulad ng puso na nahasikan ng salita ng Diyos. Ito ay tumutubo at pagkatapos ay may nangyayari. Yun ang bunga, yung pagbabago ng buhay, yung pagbabago ng pakikitungo sa Diyos, yan ang mga nangyayari sa matabang lupa. So ang magandang katanungan sa atin dito ay anong uri ng puso meron ka pagdating sa salita ng Diyos?
Yan ba ay pusong katulad sa daanan, walang nangyayari? Yan ba'y katulad sa batuhan, masaya pag nakikinig? Yan ba'y katulad sa dawagan na kapag ka may problema, may pagsubok, ay walang kwenta yung salita ng Diyos, bumabalik sa dati? Yan kaya ay matabang lupa na tanging isang puso na magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Bakit? Sapagkat may bunga. Sa ating pagwawakas ay muli hihilingin ko sa inyo na iyuko ninyo ang inyong mga ulo, ipikit ang inyong mga mata upang malinaw ninyong mapakinggan ang mga katanungang ibibigay ko sa inyo. Iyan ay para ma-evaluate nyo maigi ang inyong mga sarili at kung meron pa kayong nakikita, huwag kayong mag-alala. Wala tayong solusyon sa mga problema sa ating sarili. Ang Diyos lang ang mayroon. Kaya hilingin ko na iyuko mo ang iyong ulo at pakinggang maigi ang mga katanungang ito. Kagalakan mo bang makinig ng salita ng Diyos? Kagalakan mo rin bang isagawa ang mga ito? Naipasya mo na ba sa buhay mo na bigyang kasiyahan ng Diyos sa puso mo? May mga bagay ba sa puso mo na ikinahihiya mo pa sa Diyos? Ang nararamdaman mong pagkahiya sa Diyos ay tanda ng pagnanais mabago. Bakit hindi mo hilingin sa Kanya na bigyan Kanya ng isang bagong puso? Mga kapatid, mga kaibigan, nais ng Diyos na mahalin natin Siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at lakas. Magandang araw po, sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Diyos.